Balitang pambansa. Hindi raw nakikita ng bagong talagang PNP chief na si General Romel Marbil na kailangan muling magdeklara ng gera kontra droga. Ayon kay Marbil, tungkulin naman talaga ng mga otoridad ang gumawa ng mga hakbang para maabot ang drug-free status. Pero tiniyak niyang susunod sa batas ang pulisya sa pagsasagawa ng anti-drug campaign nito. Mahalaga rin daw para kay Marbil ang transparency at pananagutan ng kanilang hanay pagdating sa kampanya sa droga. Matatanda ang flagship program ng pamahalaang Duterte ang War on Drugs na nauwi sa pagkamatay ng libu-libong hinihinalang drug suspects. Binasura naman ng Court of Appeals ang desisyon ng Ombudsman na suspindihin sina Manila International Airport Authority Head Cesar Chong at Assistant General Manager Irene Montalvo. Ayon sa CA, nakulangan sila sa factual basis at iba pang mga ebidensya. Sinuspindi sina Chong at Montalvo noong August 2023 matapos mahatulang guilty sa grave misconduct, abuse of authority at conduct prejudicial to the best interest of service. Kaugnay pa rin yan ng pag-reassign ng 285 empleyado ng MIAA sa loob lamang ng isang taon. Inasahan na raw ng grupo ng mga marine biologists na manghaharas ang China sa kanilang pananaliksik sa Pag-asa Island. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni UP Diliman Institute of Biology Professor Jonathan Anticamara na 30 minuto hanggang 1 oras lamang ang inilaan ng kanilang team para magsaliksik sa lugar. Porsigido lang daw talaga silang pag-aralan ng mga yamang dagat sa Sandy Cay at ang kondisyon ng mga ito. Wala kaming nakikita pa na publication, scientific publication, kung anong nandito sa mga Pag-asa Sandy Cay 1, 2, 3 sa ilalim ng dagat nito. Tanaw na tanaw po yung Chinese Coast Guard na barko. No, malaki siya, mas malaki siya sa mga barko natin. Sa paglabas pa lang na paglabas ng barko natin, yung research vessel, gumagalaw na agad itong barko ng China. At ang position niya ay parang ikakat ka niya sa harap mo. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.